At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko. Ano kaya ang pinakamalaking barko sa buong mundo? Mula sa pinakamalaking container ship hanggang sa dabuhalang aircraft carrier, alamin natin ang historya ng 10 pinakamalaking barko sa buong mundo. Number 10. Everace. Ang Everace ay ang pinakamalaking container ship sa ngayon sa mundo. Ito ay isa sa Evergreen A-Class na serye ng mga malalaking container ship na pag-aari ng Evergreen Marine Corporation. Ito ay may haba na 1,312 feet at may lapad na 202 feet. Kaya nitong magkarga ng 23,992 na mga containers na may sukat na 20 feet bawat isa. Ang Everace ay kagagawa pa lamang at unang naglayag noong July 28, 2021. Una itong dumaan sa Suez Canal noong 2021 at dahil sa laki at bago pa lamang, tinutukan ito ng taga-Suez Canal Authority upang ito ay ligtas at maayos na makatawid sa isa sa pinaka-abalang waterways sa buong mundo. Number 9. Oasis of the Seas. Ang dalawang Oasis-class cruise ship na ito ay pag-aari ng Royal Caribbean International at sister ship ng Harmony of the Seas at Symphony of the Seas. Sa panahon ng pagkakabuo nito, ito ay naitalang pinakamalaking passenger vessel dahil ito ay kayang magsakay ng 6,296 na pasahero at 2,384 na mga crew na halos kasindami ng isang maliit na komunidad. Bagamat ang dalawang barko ay 0.19 inch lang ang pagkakaiba sa sukat, halos parehong-pareho naman ito sa lahat ng bagay at walang pinagkaiba. Ang bawat isa ay mayroong haba na 1,187 feet, taas na 236 feet, at mayroong 18 deck sa loob nito. Mayroon din itong maraming bars, zipline, ice skating rink, surf simulator, aquatic amphitheater, casino, golf courts, volleyball courts, basketball courts at maging park na may mga botanical garden at exotic plants. Number 8. Symphony of the Seas. Ang dabuhalang barko na ito ay isa ding Oasis-class cruise ship na pinapatakbo at pag-aari ng Royal Caribbean International. Ito ay may haba na 1,188 feet at may taas na 238 feet na ginawa ng Chantiers d'I Atlantic sa bansang France noong 2018. Dahil sa laki ng barko, ito ay naitala bilang pinakamalaking cruise ship sa buong mundo, kung saan ay nalampasan pa ang sister ship nito na Harmony of the Seas na pag-aari din ng Royal Caribbean International. Ang Symphony of the Seas ay may kakayahang magsakay ng higit sa 5,518 na mga pasahero, habang ang maximum capacity nito ay 6,680, dagdag pa dito ang 2,200 na mga crew member ng barko. Mayroon itong 16 deck na maaaring magamit ng mga bisita, 22 na iba't ibang mga restaurant, 4 na swimming pool at 2,759 na mga cabins. Ang dambuhalang cruise ship na ito ay mas mahaba din ng 98 feet kumpara sa isa sa pinakamalaking military ship ng US na Nimitz-class aircraft carrier. Number 7. Ramform Hyperion. Dahil sa laki ng Ramform Hyperion, ito ay kinilala bilang pinakamalapad na alinmang single ship sa buong mundo na may sukat na umaabot sa 229 feet. Ito ay isang seismic vessel na ginagamit para ma-detect at matukoy ang mga geological formation sa ilalim ng karagatan. Nagagawa ng Ramform ang katangiang ito sa pamamagitan ng paghila sa 24 na magkakahiwalay na streamer cables na may linya ng complex sensor sa ibabaw ng mga alon. Ang bawat isa sa mga linya na ito ay may haba na higit sa 39,000 feet na naging dahilan para masakop nito ang malaking area ng karagatan na halos 4.5 square miles. Ang data na nakukuha nito ay nakakabuo ng isang malinaw na 3D survey sa ilalim ng dagat at natutukoy din ito kung sakaling may gas o oil fields na maaaring makita sa ilalim ng karagatan. Maliban dito, ang barko ay dinisenyo na malapad para maging stable ito sa kahit masamang panahon para makakuha ng malinaw na datos. Nakakatulong din ito para mahila ang malalaking streamers
nang walang panganib na magkakatamaan ang mga ito. Queen Mary II. Ang Queen Mary II ay isang British transatlantic ocean liner na nagsiserbisyo bilang flagship ng Cunard Line mula pa noong 2004. Ito ay dinisenyo ng grupo ng mga British naval architect na pinamumunuan ni Stephen Payne at binuo ng Chantiers d'I Atlantique sa bansang France. Sa panahon ng pagkakabuo nito, ito ay kinilala bilang pinakamahaba at pinakamalaking passenger ship na nabuo sa buong mundo na may haba na mahigit sa 1,131 feet. Kaya nito magsakay ng 2,620 na mga pasero na halos kasindami ng kapasidad ng Carnegie Hall ng New York City. Ang bawat bisita nito ay kayang mag-relax at mag-enjoy dahil ito ay may 15 restaurant, casino at teatro sa loob ng barko. Ito din ang kauna-unahang barko na mayroong planetarium sa loob na kinadigiliwan ng marami, lalo na ng mga tao na mahilig sa astronomy. Number 5. Seawise Giant. Ang Seawise Giant ay ang pinakamahabang self-propelled ship sa kasaysayan na binuo noong 1974 hanggang 1979 ng Sumitomo Heavy Industry sa bansang Japan. Ito ay may haba ng 1,502 feet at kayang magbuhat ng hanggang 564,000 tons. Dahil sa sobrang laki ay hindi ito makadaan sa Panama Canal at maging sa English Channel. Ngunit noong 1980s, dahil sa labanan sa pagitan ng Iran at Iraq, ito ay lumubog sa Persian Gulf matapos matamaan sa pag-atake ng Iraqi Air Force habang nakadaong sa Larak Island, Iran, kung saan ito ay nagdadala ng mga krudo. Matapos naman ang labanan sa pagitan ng Iran at Iraq, ang nasirang barko ay hinila papuntang Singapore para maayos uli at taong 1991 ay nakabalik muli ito sa serbisyo at nagkaroon ng bagong pangalan bilang Happy Giant. Number 4. Anthem of the Seas. Ang Anthem of the Seas ay isang one-class cruise ship na naitalang pangatlo sa pinakamalaking klase ng cruise ship sa mundo na sumunod sa MSC Cruises Mirabilia Class at Royal Caribbean International Oasis Class. Ito ay may kabuuang haba na 1,141 feet at mayroon itong 18 na mga decks kung saan 16 sa mga ito ay maaaring mapuntahan ng mga pasahero. Mayroon din itong 22 feet wind tunnel para sa skydiving simulator na maaaring magamit ng mga bisita na mahilig sa skydiving. Dagdag pa dito, ang pinaka-pinagmamalaki ng cruise ship ay ang North Star na isang observation capsule para sa mga tao na gustong makita ang panoramic view ng nakapaikot sa karagatan sa taas na 300 feet. Number 3. TI Class. Ang TI Class Tankers International Class ay kinilala bilang isa sa pinakamalaking oil tanker na may sukat ng 1,246 feet at isa sa may pinakamabigat na timbang na mahigit sa 441 tons. Mayroon lamang 4 na ganitong barko sa buong mundo, kung saan ang mga ito ay magkakapareho lamang at walang pinagkaiba. Sa kabila nito, ang dalawa naman sa TI Class ay binago at ginawa na bilang floating platform. Sa kasalukuyan, ang mga barko ay hindi na naglalakbay sa karagatan at naging oil storage na lamang at shipping storage na matatagpuan malapit sa bansang Qatar. Number 2. Pierre Guillaumat. Ito ay binuo ng Chantiers d'I Atlantique sa Saint Nazaire para sa National Navigation Company. Ito ay may haba na 1,358 feet at kayang magkarga ng kabuuang bigat na mahigit sa 555 tons. Ang barko ay pinangalanan sa isang French politician na isa ring founder ng Elf Aquitaine Oil Company na si Pierre Guillaumat at binuo noong 1977. Ngunit dahil sa laki ng barko, hindi ito makadaan sa Suez Canal o Panama Canal, habang ang vessel draft naman ito ay maaari lamang dumaong sa ilang mga pantalan sa buong mundo. Dahil dito, naging mahaba ang estado ng tanker sa merkado at hindi ito naging kapaki-pakinabang. Kaya malaking vessel ay iniwan na lamang sa Fujairah Anchorage noong February 2, 1983. Sa taon ding niyon, binili ito ng Hyundai Company at pinalitan ng pangalan bilang Ulsan Master at dumating naman sa Ulsan, South Korea para ito ay i-demolish noong October 19, 1983.
Number 1. Admiral Kuznetsov. Ang Admiral Kuznetsov ay ang pinakamalaking barko at natatanging big swing aircraft carrier ng Russian Navy. Kaya nitong magdala ng 26 na mga planes at 24 na helicopter. Ito ay binuo sa Ukrainian SSR at na-launch ito noong taong 1985. Ang aircraft carrier ay may haba na 1,000 feet at kayang umandar sa bilis na 54 kilometers per hour sa loob ng 45 days. Ang barko ay may 12 launcher ng P-700 Granite para sa anti-missile system, 6 na barrel artillery at anti-torpedo missile defense system. Maliban sa mga karga nitong sandata, mayroon din itong 3,857 rooms at kabuuang bilang ng 1,690 na mga crew members. At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload.